Hindi ito podcast, session 3, take 671. Yo, musta kayo? Hope yan makaduday, CS De La Peña. Pero tawagin niyo na lang akong CS kasi di naman ako maselan. Ano pa? The Comedy Crew at Hindi ito podcast, session 3. Ano ba? Ngayon lang ulit ako nakapag-record kasi actually nung Monday dapat magre-record ako pero medyo may pinagdaanan. Hindi naman pinagdaanan pero mamaya kukwento ko. Magkakanta ko kung bakit ngayon lang ulit ako nakapag-record ngayong Wednesday. Pero may kukwento ko sa inyo. May na-discover ako. Siguro alam na to ng iba pero ako ngayon ko lang to nalaman na hindi pala lahat ng Starbucks ay may wifi. Kasi na-discover ko yan kagabi. Kasi nag-walking ako nung gabi tapos pag-uwi ko merong nag-uusap-usap ang The Comedy Crew sa Zoom. Nag-Zoom ang The Comedy Crew. Tapos biglang nag-brown out. So akala ko rotational kasi nangyari na rati yun yung nagba-brown out ng gabi. So tuloy lang. So gumamit ako ng data pag Zoom. Tapos natapos na yung Zoom meeting, wala pa rin. Hindi pa rin bumabalik yung kuryente. Tapos naligo ako kasi ayun, galing nga sa paglalakad. Flashlight lang yung gamit ko. Hindi naman siya ganun kadilim. Tapos yung past 10 na, ganun pa rin. Siguro tas hanggang 11. Pero nung mga nakaraang rotational brownout kasi, hindi ko lang kung isa o dalawang beses nangyari na bumalik naman before yung shift ko. Kasi panggabi yung trabaho ko. Bumalik naman. Pero ngayon, yung kagabi, malapit na ako mag-login. Hindi pa rin bumabalik yung kuryente. Kasi before, ang plano ko, yun ngang una, pupunta ako sa mga cafe. So nagtanong-tanong na ako sa mga kakilala ko saan ba merong 24 hours na coffee shop kung saan ako pwedeng mag-work. Tapos yun, binanggit naman nila meron daw dito sa malapit. Nung first time na yun, pupunta na sana ako kaso biglang nagkakuryente. Pero kagabi, hinihintay ko talaga magkakuryente pero wala. So ang nangyari, tapos kung maligo, pawis ako, sabi ko, hindi na aabot ito. Parang hindi na aabot yung kuryente sa log-in time ko. So nag-book na ako ng angkas. Move It pala. Move It ako, hindi ako nag-aangkas. Nag-book na ako ng Move It. Pero hindi pa ako nagbibihis kasi mainit nga walang electric fan, walang aircon. Wala naman talaga kaming aircon. Tapos bukas lang yung pinto pero mainit pa rin. So pinapawisan ako. Nag-book lang ako ng Move It. Tapos hinintay ko lang bumaba. Hintay ko lang na pumunta dyan sa baba sa pick up point bago ako magbihis. Pero nakaready na yung mga gamit ko. Yung laptop, yung mga cellphone, yung charger. Tapos pagbaba ko, edi dyan na yung Move It sa baba. Pagkita ko, kami lang yung walang kuryente. Yung apartment building lang. Tapos yung mga nasa baba na unit, nakatambay lang sa labas. Tapos kami lang talaga yung madilim. Pero hindi ko na sila natanong kasi naroon na nga yung rider. Edi sumakay na ako sa motor, tapos punta ako dun sa Starbucks na malapit sa coffee shop. Yung 24 hours yun. Ang nangyari naman, edi pagpasok ko sa Starbucks, diretso na ako sa counter. Mas order na ako ng drinks. Tapos nung pagbigay sa akin ng resibo, syempre hindi naman agad-agad na bibigay yung drinks mo, di ba? Nagtanong pala muna ako, saan po may saksakan? Kasi baka kailanganin ko mag-charge ng mga device. Tapos tinuro naman ako sa table. Hindi, punta ako sa table, tinitingnan ko yung resibo. Hinahanap ko yung password ng wifi. Tapos wala, kinakabahan ako. Para akong first time ko kasi talagang mag-work sa coffee shop. Tapos tsaka manghihingi ng wifi password.
Tapos, hinahanap ko sa resibo yung password. Wala. Meron lang roon name, pero wala naman nakasulat na name. Basta yung mga label. Name, teen, address, ganyan. Tapos sa baba, yung pang BIR, mga pang tax details. Hinahanap ko yung wifi, wala. Di syempre, malapit na ako mag-login mga 40 minutes na lang, magla-login na ako. Tapos kinakabahan na ako. Sabi ko, tapos tinanong, na-chat ko pa si Ira. Sabi ko, tinanong ko, paano humingi ng wifi password sa Starbucks? Nasa work rin, kaya hindi rin nasagot. Pati sa GC namin, magkakapater. biglang wala rin sumasagot. Tapos sabi ko, hindi, pagkuha ko na lang ng drinks. Tatanong ko rin sa barista. Tapos nung kumuha na ako ng drinks, sabi ko, nagkunwari pa ako. Tapos sabi, naghintay pala ako, cellphone muna. Hindi ko nilalabas yung laptop. Tapos nung pagkuha ko na nung drinks, nagkunwari pa ako, sabi ko, Miss, may wifi kayo, no? hindi ko tinanong na yung mga Pinoy na ay mapahiya na anong wifi password agad. Tapos tinanong ko, Miss, may wifi kayo, no? Tapos sabi niya wala. So nasayang yung binili ko. Sana hindi na ako nagpunta. Kasi yun lang talaga yung habol ko, Yun lang talaga yung habol ko rin sa SB, yung wifi. Kasi nga walang kuryente sa bahay. Walang wifi pala roon. Pero nakabili na ako ng malaking drinks. So tinuloy ko na. Roon na ako nag-login. Ang ginamit ko naman, data na lang. Pero okay rin kasi kung sa bahay ako nagstay, mainit. Di ba? Walang electric fan. At least roon, malamig. Gininaw nga ako At least roon, yun nga, malamig sa loob ng Starbucks. Tapos nakapag-work ako. Pero data pa rin ang ginamit ko. So, tapos ang gamit ko nga palang data, dito. Pagdating sa Morong, rito na yun. Dito kasi meron silang bagong ngayon Ba't ba ako nagpa-promote? Pero yun kasi ginagamit ko yung 99 pesos 1 month na siya. Tapos 14 gig na data. Dati 7 gig lang yun. Tapos hindi ko rin naman nauubos yun kasi yun nga, merong wifi naman sa bahay. Tapos ginagamit lang yung data pag lalabas. Hindi pa masyado kasi wala naman akong Facebook sa phone madalas. Puro messenger lang. Tapos, ayun, nakala ko lahat ng Starbucks ay may wifi. So, medyo napahiya ako dun. Tapos, marami rin akong na hindi naman na-realize, pero napansin nung dun ako nag-work sa coffee shop. Napansin ko na parang bilis ng oras. Or, hindi, mabagal yung oras. Mabilis ang oras kapag nasa bahay. Tapos, nung nakalagin na ako nung nasa coffee shop ako, pag nakalagin ako, work lang ng work. So, yung mga task, natatapos ko kaagad. Siguro kaya hindi ko rin na papansin na akala ko, yung mga task na yun ay matagal gawin. Pero pagtingin ko sa orasan, pa lang, 20 minutes pa lang nakakalipas. Pero, parang natapos ko na agad, halos lahat, para may isa na lang na hindi ko nagagawa. So, mabagal yung oras pag nasa ibang lugar ka. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil marami ka naririnig. Unlike dito sa pag nasa bahay, isa lang yung nakikita ko. Tapos may time na na baka marinig, baka mapanoorin ng OM ko. Pero hindi naman yan na nanonood nito Minsan umiidlip. Ganyan. So yung 30 minutes parang ang bilis. Pero pag nung nandun ako sa coffee shop, parang ang bagal ng oras. Tapos ang dami ko na agad natapos sa maigsing time. Tapos, nagbasa ako ng libro. Kung sa bahay ako, hindi ako makakapagbasa Parang andyan lang kasi yung kama, yung higaan. Tutulog ko na lang. Pero nung nandun ako, marami akong nagawa. Tapos nakapagbasa pa ako ng libro. At ito yung binasa ko. The Ikigai Journey. Kita ba? Ayan, The Ikigai Journey. Siyempre, sa ko lang din yung binili sa Lazada. Tapos andyan yung meron ako nabasa kanina na merong chapter dyan na tungkol sa pagsusulat ng mga naiisip mo, mga gumugulo sa isip mo. Agree ako dun sa sinabi ng libro
na kapag yung marami kang gumugulo sa isip mo, isulat mo, parang nawawala. Parang gumagaan yung, kasi kapag marami ka iniisip, parang medyo mabigat sa loob. Tapos ang dami tumatakbo sa isip mo. Pero pag sinulat mo, parang yung lahat ng gulo, nalilipat dun sa papel or sa note. Tapos gumagaan yung pakiramdam. Parang lahat ng bigat napupunta dun sa note. Bukod pa roon, hindi na magulo yung hindi na magulo yung idea. Parang naayos din kapag sinusulat. Pero hindi ko talaga lang kung anong magic ang meron sa pagsusulat o sa pagte-take down ng notes. Pero nakakatulong siya. At napatunayan ko rin iyon kasi nag-agree din ako roon kasi before ko mabasa yung libro, meron na rin gumugulo sa isip ko nung Monday pa lang na yun nga, dapat magre-record ako ng Monday pero meron gumugulo sa isip ko parang mabigat. So hanggang Tuesday iniisip ko. Biruin mo, nag-walking din ako ng Monday. Pero yun yung nasa isip ko. Reggae ang music pero iba yung naiisip ko. Dapat magpa-podcast ako ng Monday, hindi natuloy dahil roon. As Tuesday, magulo pa rin parang iniisip ko pa rin ang iniisip. Hanggang nung Wednesday nga ng umaga, nag-decide ako na isulat na sa notes. Parang sige, yun na lang itatopic ko sa session 3 ng podcast. Ko, sinabi ko na rin to kay Rex Migliore nung nag-open mic ako na Monday. Sabi ko, magre-record dapat akong ngayon Monday. Kaso, hindi natuloy kasi nalulungkot ako. Hindi yun sa nalulungkot, pero sabi niya, bakit? Kasi, na dahil sa mga balita nga tungkol dun sa West Philippine Sea. Tapos minura ako ni Rex. So, hindi ko na kung yun yung talagang nangyari. Pero pagkakatanda ko, minura niya ako eh. Pero kasi, totoo eh. Ayun nga, naglalakad ako pero reggae yung music. Pero ang naiisip ko yung balita tungkol sa West Philippine Sea. Yung mga ginagawa ng mga Chinese dun sa Philippine Coast Guard. Dati, water cannon lang. Ngayon, parang, inaagaw na yung supplies. Inaagaw na, tapos, merong video na binubutas yung rubber boat. Umaakyat na sa bangka ng mga Pinoy. Tapos, wala namang magawa yung mga Pinoy, di ba? Parang, ba't ganyan? Parang iniisip ko, ang lakas ng loob nila na gawin yun sa mga Philippine Coast Guard. Natatawa lang ako kasi naisip ko. Anyway nga, na-share ko na ngayon kasi hindi na siya ganun kabigat. Hindi ko lang kung bakit ako masyadong naapektuhan. No? Pero titingnan ko kung may explain ko rito sa session na ito sa kakangal-ngal ko rito. Titingnan ko kung may explain ko kung bakit. Kasi hanggang hindi ko pa rin alam kung bakit ganun ako parang apektado. Pero yun, dahil nga nung Wednesday morning nga, nasulat ko na or na take down, na note ko na, cellphone na gamit ko sa pagno-notes, na note ko na yung gumugulo sa isip ko tungkol dun sa mga napapanood ko tungkol dun sa West Philippine Sea. Medyo, yun, nakakwento ko na ngayon, hindi na siya ganun kabigat. Kaya, unlike siguro kapag ginawa ko to ng Monday, kapag nag-record ako ng Monday, tapos yun yung itatopic ko, parang magiging hindi ganun kasaya yung magiging iba yung mood nung session or nung episode, para mabigat. Pero ngayon nakikwento ko na Tapos ayun, tingin ko parang ang lakas ng loob nila na gawin yun sa mga Pinoy. Pero knowing the Filipino naman, sigurado ako, medyo nakapag-joke pa ako ngayon. Sigurado ako na merong isa, kung hindi man sila lahat, kung hindi sila lahat na naroon na Philippine Coast Guard, at least isa gusto na sumapak. Gusto na sumapak ng isang taga China. Kasi sa ginagawa nga sa kanila. Pero alam mo, hindi nila magawa kasi ang lakas ng self-control, di ba? Alam naman natin siguro kung bakit. Tingin ko kasi pag pumalag tayo roon, iba na yung magiging ganti ng kabilang side. Hindi natin alam, baka naghihintay lang talaga na merong pumalag sa atin. Tapos meron na pala mga submarine na sa ilalim.
Okay, meron ng contact, sabi, sinapak ako ng Pinoy. Tatawag din ng backup, sinapak ako ng Pinoy. Kinukuha ko lang naman yung mga supplies nila eh. Parang pinutulang ko lang naman ng daliri yung isang Coast Guard eh, tapos sinapak ako. Siguro may mga ganun. Tapos hindi natin kaya, alam mo yun. Alam naman natin lahat na hindi natin kaya yung puwersa ng isang bansa na yun, ng China. Baka ang population ng China, population ng Pilipinas, buong Pilipinas army pa lang ng China yun. ROTC pa lang yun yung mga nagte-training pa lang. Paano pa pag naisama na yung mga mas matataas na ranggo, yung mga bihasa na sa combat, mga ganyan. Hindi natin kaya, alam mo yun. Kaya saludo ko sa mga Coast Guard sa self-control. Tapos gusto ko ring, hindi ko alam kung makakarating, pero thank you. Gusto ko mag-thank you sa kanila kasi na napipigilan na yung sarili nila kasi alam nila yung pwedeng mangyari talaga kapag, or impossible na mangyari kapag pumalag sila. So pero nakakaawa rin no. Pero thank you sa mga Coast Guard talaga yung nagbabantay dyan na hindi kayo pumapalag. Maximum tolerance nga. At kahit ganun na yung ginagawa sa kanila. Tsaka yung hukbo nga nila, 'di ba? Sobrang dami nila. Tapos ano kayang tingin mo kapag natuloy, wag naman sana, knock on wood. Kapag natuloy nga yung hidwaan, yung gulo. 'Di ba? Ang dala ng China mga armas na malalaki, tangke, tas eroplano, tas ang dala ng mga Pinoy keyboard. Kasi puro keyboard warrior tayo. Tas puro ML, ayan, anong gagawin natin? ASS natin yung kalaban, di ba? Hindi talaga kaya. Tapos nakita nyo ba yung MB Sierra Madre? Sa mga hindi pa nakakita, ibabalita naman na yun. Sa mga hindi pa nakakita, search nyo sa Google, lalabas yun. Para siyang hindi nga siya kalawang na tinubuan ng bakal parang para siya na buong asin na merong kalawang na talaga. Sobrang luma na talaga. Parang isang hipan lang ng isang hipan lang ng China, buwag talaga yung MV Sierra Madre. Sobrang nakakaawa rin kasi ba't ganyan, sobrang luma nung ating barko. Tapos yung mga nagdidikit ng parts na yun sa ilalim, mga tahong na lang yun mga talaba. Tinatawanan lang natin pero nakakaano rin medyo nakaka-frustrate rin pag nakita mo yung barko natin. Tapos tapos saludo rin ako sa mga Coast Guard kasi sila yung nandun sila yung frontline talaga. Hindi katulad ng iba nating mga leaders rito sa bayan. Kung sino man tatamaan, bahala na. Yung may mga pa-t-shirt, tapos may pa-post pa. Diba? Pero sigurado naman tayo, or siguro 80%, 90% sure tayo na pag nagkaroon ng gulo, sila yung unang lalabas ng bansa, diba? Sila yung mga una sa airport, may mga VIP treatment pa yan para makatakas. Dapat sila yung may motto na bawal lumabas, diba? Si Kim Chiu sabi niya sabi niya nung COVID, nung kasagsagan ng COVID, bawal lumabas. Dapat ganyan rin kapag nagkagulo. Wag naman sana, nakonwuduli. Pag nagkagulo, bawal lumabas. Si Kim Chiu ang bantay ng airport. Bawal lumabas yung mga bawal lumabas yung mga politiko rin, mga leaders natin. Mauna kayo sa mauna kayong humarap. Tsaka siguro kaya medyo nabibigatan ako kasi nabasa ko rin or napanood ko na yung gera kasi lang siyang sabihin magaan lang siya kung sasabihin mo pero kung iisipin mo talaga, parang nakalimutan ko, napanood ko, nabasa ko na hindi mo talaga may imagine kung anong meron or kung anong mangyayari. Pero wala lang, nag-overthink lang siguro ako, pero dahil din sa nabasa ko na yun, na never mong may imagine kung anong mangyayari kapag nagkaroon talaga ng gera. Diba yung isipin mo yung pag nagkaroon ng ganyan, yung mga gamit mo na lang, yung mga pinaghirapan mong gamit, mawawala yan. Yung mga pangarap mo, mawawala yan. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng gusto mong paghirapan pa, wala na.
iba na yung magiging iba na yung takbo ng mundo. Magiging iba na yung takbo ng isip mo. Magiging survival mode ka na. Kasi ngayon parang siguro iba gusto mag-business, ganyan. Gustong makatapos ng pag-aaral yung mga estudyante ngayon. Gustong may marating sa buhay, pero pag nagkaroon na ng gulo, wala na yun. Iba na yung iba na yung magiging takbo ng isip natin. Magiging iba na yung goal mo. So lahat ng yun mabubura na ang hirap pa rin imaginein. Tulad nito, itong pagpa-podcast na to. Tulad ng stand-up comedy na ini-enjoy kong gawin. Tingin ko ba kapag nagkaroon talaga ng gulo, magagawa ko pa yun. Yung na-enjoy ko yung gusto kong gawin. Yung passion mo, walang passion. Lahat survival mode tayo, kaya ako lang siguro yung nag-iisip na ganun. Masyado ko lang tinatakot yung sarili ko or nag-overthink lang ako. Pero kaya yun yung gumugulo rin sa isip ko simula pa nung Monday, dahil nga sa mga napapanood ko sa balita. Sabi nila, wag ka manood kasi ng balita. Kaya kung ano naisip mo. Pero hindi, kasi iba yung iba yung balita na na toxic lang talaga kaysa dun sa totoong nangyayari, di ba? Kaya hindi ko alam, baka ako lang to. Kaya wag naman sana mangyari yung yung nakatakutan lahat, pero mukhang hindi naman. Kasi mabait naman yung mga Pinay, mabait naman yung mga Coast Guard natin. Medyo nag-iisip lang talaga ako na kahit rati pa, parang sa isang episode din namin sa Norem Podcast, na sinabi ko na may mga ganun pala talagang tao pa rin, may mga leaders pa rin na mga bansa na naiwan yung pag-iisip sa sa mga palakihan pa rin ng teritoryo. Andun pa rin yung nila andun pa rin yung goal nila, yung manakop ng ibang bansa, palakihan ng teritoryo, na kailangan yung military ko merong base sa iba't ibang bansa. Parang ang isip nila gulo pa rin, nandun pa rin sila sa gulo. To think na meron na tayo mga United Nations, meron ng European Unions, diba? Hindi pa ba nila nakita yung resulta nung nangyari ng World War I, World War II. Parang andun pa rin sila. Luma pa rin yung luma pa rin yung pag-iisip, imbis na nagtutulungan na lang yung mga bansa. Diba dapat peace na lang lahat Although wala namang perfect sa totoong buhay, wala namang perfect. May mga ganun talaga mga pag-iisip, pero nakakapagtaka pa rin talaga na parang naiwan yung nila, yung mentality nila sa ganyang estado na kailangan malakas yung natin, military power natin. Kung mas luma pa, parang hindi siya medieval times yung mga King Arthur, yung pagsakop ng mga British sa ibang bansa. Hindi siya ganun, parang era pa ni Genghis Khan yata, naiwan yung utak. Parang sobrang layo, parang barbaric pa rin yung parang napaka-violent pa rin ang mga pag-iisip nila. Hindi ko alam kung nagtataka lang ako ba't may mga ganyan pa rin talagang mga tao na mga leaders ng mga bansa. Tapos naisip ko rin, isa rin to sa mga naisip ko, kung totoo yung Death Note. Alam niyo ba yung Death Note? Yun yung anime, sa mga hindi nakakaalam, yun yung anime na merong notebook galing sa isang Shinigami or siya, Grim Reaper. Kung sa Tagalog siguro kamatayan, ganyan, God of Death. Na yung notebook na yun, susulatan ng pangalan. Tapos kapag sinulat yung pangalan, at yung nagsulat noon, iniisip yung muka ng tao, nung taong may-ari ng pangalan, yung mamamatay na lang siya, heart attack yung unless specify mo yung pagkamatay, pero anime lang naman siya. Pero anyway, maganda yung anime na yun. Hindi siya ganun kahaba, pero sobrang ganda ng plot. Ang daming sobrang utakan yun, kaya maganda rin. Anyway, iniisip ko na kung magkaroon talaga ako ng Death Note, merong Shinigami na nakahulog ng Death Note niya rito sa Earth, tas nakuha ko, una kong isusulat talaga yung mga pangalan ng mga nagpapasimula ng gulo. Di ba? Parang hindi ako magiging si L. Si L kasi yung alagad siya ng justice Tapos si Light Yagami, yung
nakakuha ng death note, sinusulat niya yung pangalan ng mga kriminal, ng mga yung may mga heinous crimes na ginagawa. Tapos namatay na lang. Parang ayaw ni L nung isang detective na ganun. Dapat siguro hindi ka pwedeng kumuha ng buhay na lang basta-basta. Pero ako, like Yagami all the way. Ewan ko kung meron makikisa sa akin. Pero hindi ako magiging si L. Kasi tingin ko yun na yung justice kapag mga sinusubukan mong sirain yung mundo, sinusubukan mong guluhin yung napaka peaceful na buhay ng mga inosente, 'di ba? Ng mga civilian. Wala namang kinalaman sa away ninyo mga leaders kayo. Isusulat ko. Ako talaga, like Yagami talaga ako, yung pangalan talaga nila isusulat ko. Bubulagta na lang siguro yung mga leaders na yun. Kaso hindi totoo yun anime lang yun Wala lang, medyo lang. Masyadong nag-isip ng Tapos kung babalik naman tayo ron sa mga napapanood ko, kahit hindi na sa kahit hindi na sa usapin ng territory, yung pambubuli na lang, 'di ba? Sabi ko nga kanina, anong karapatan nilang gawin yun sa mga Pinoy? Nagbibigay lang naman ng supply sa mga kapwa nila, Coast Guard, 'di ba, sa West Philippine Sea. To the point na aakyatin na yung barko natin, bubutasin yung bangka. Parang hindi talaga tama kung kahit sang anggulo mo itingnan Kasi yun rin, parang medyo apektado yung pagiging comedian kasi yung hirap isipan ang hirap gawing katatawanan yung nangyayari. Madaling isipan ng joke, marami kang joke na may isip talaga kung magiging satirical yung atake mo, pero kung iisipin mo on a larger scale, hanggang saan ba yung mararating na mga jokes na masusulat mo tungkol dun sa mga nangyayari talaga sa ground, sa sea, di ba? Pwede mong pagtawanan, pero yung totoo nangyayari, parang kung isipin mo, hindi nakakatawa Pero, ewan ko. Masyado lang ako nag-overthink. Wala pa naman nangyayari, pero ayun lang, gusto ko lang nalabas ko lang, na isulat ko lang, na inote ko lang, tapos medyo gumaan. Ayan, nasi-share ko na ngayon sa session 3 ng ating podcast. Tapos meron din akong nabasang balita na yung ambassador ng China, pinoprovoke daw ng mga Pinoy yung Chinese na Coast Guard, pinoprovoke daw. Parang hindi ko maisip na tayo pa yun, sila pa talaga yung po-provoke, diba? I mean, tayo pa talaga yung po-provoke. Pero sila yung gumagawa ng mga violent actions dun sa mga Pilipino. Ang gulo lang talaga. Na wala rin naman akong alam sa mga ganung bagay. Sabi ko nga, hindi ito podcast puro tayo lang naman ito. Yung masyadong seryoso yung sinasabi ko, ako lang to. Tapos yung paglabas ng mga video sa balita, yun nga, yung video na nakikita yung mga Chinese inaaway yung mga Pinoy, parang isang form daw din yun ng provocation, meron daw repercussions. Pero paano parang tama lang kasi, 'di ba? Paano malalaman ng iba? Paano malalaman ng mga ng mga tao yung nangyayari kung hindi pa lumabas yung video na yun? Akala natin water cannon lang, 'di ba? Akala natin pinapaliguan lang yung mga Pinoy kasi hindi nakakaligo. Ayun pala, may mga ganun ng eksena. Tapos tayo pa yung may repercussions. Labo lang, nalalabuan talaga ako. Tapos nakita na rin naman nila na ganun yung ginagawa nung nila, 'di ba? Ginagawa ng mga sundalo nila. Ba't hindi nila pigilan? Merong din parang bang sasabihin natin? May tinotolerate rin, parang ganun. Na hindi ewan ko, sa akin hindi na talaga tama Yun talaga yung naisip ko Tapos dito ko na-realize din yung sinasabi ng mga maibang topic lang tungkol dun sa mga nagto-torture ng martial law, na sinasabi nga naman na hindi naman si Apoy nagsabi na torturein, siya, parang sariling desisyon yun ng mga nagto-torture ng mga sundalo. Pero imposible na hindi nalalaman ng mga nasa taas. Parang parang sa China din, imposible hindi nalalaman ng ambassador, imposible hindi nalalaman ng mga leaders talaga nila kung anong ginagawa ng mga tao. 'Di ba? Ano ba naman yung pigilan mo? So kung hindi siya napipigilan, ibig sabihin merong
may tinotolerate yung ganong actions. Yun yung sinasabi siguro nung tropa ko dati na tinotolerate yung ganong yung gawa kahit alam naman na alam nila, siguradong alam nila yung ginagawa nilang masama nung nasa baba nila, pero wala silang ginagawa para pigilan yun. So parang same thing na din. Hindi sila yung mismong gumagawa ng act, pero kung alam nila yung ginagawa nasa under nila, so wala silang ginagawa. Tolerance. Basta yun. Alam niyo yung ibig ko sabihin. Tinotolerate nilang gawang masama ng mga nasa baba nila. Or bigyan na rin natin ng benefit of the doubt. Baka naman hindi talaga nila nakikita, di ba? Baka nagti-TikTok lang. Pero sobrang sobrang imposible, hindi nila alam, di ba? Ako, nag-share lang talaga ako ng mga tumatakbo sa isip ko ng mga nakaraang araw dahil sa mga napapanood ko sa balita. And meron ding mga arbitral ruling 2016, nakita ko din na sa atin talaga yung West Philippine Sea, pero ayaw tanggapin ng China. Alam mo yun, parang ang dami na nagkakasundo na hindi ko alam yung lahat yung buong detalye nung na yun nung ruling na yun. Kung meron kayong alam, sige, comment nyo na lang. Pero base sa pagkakaalam ko, may ruling talaga na sa atin na yun, pero hindi nila tinatanggap. Hindi ko alam kung bakit. Parang ayaw talaga nilang parang wala silang kinikilala. Dito na papasok yung chismis. Yung chismis. Dito tayo magaling mga Pinoy, wait lang. Tayo magaling na mga Pinoy, mga chismis na yung yung West Philippine Sea ay naibenta na sa China, kaya hindi lang sinasabi sa atin, secret lang. Secret lang. Kasi kapag sinabi kung sino nagbenta noon, syempre habulin habulin yung kung sino mang nagbenta noon. Pero wala rin namang pinapakitang document yung isang bansa, in China, na kanila na talaga yun. Parang ayaw lang talaga nilang tanggapin yung ruling. Siguro kung may maipakita silang kung may maipakita silang document na kanila talaga, binenta talaga sa kanila, binayaran nila ng $2 million mga ganun. Siguro yun, pwedeng nang mag-back off yung yung mga Coast Guard natin. Hindi na natin nahabulin talaga, pero talaga wala puro chismis lang yung binenta na daw yung West Philippine Sea. Tsaka basta yung document na ipapakita, hindi forge, di ba? Kahit siguro lahat ng buong Pilipinas tas binenta, tas meron document na ito amin na ito. Siguro syempre malulungkot naman karamihan sa atin. Yung iba walang pake kung probinsya na tayo ng China, pero marami ring maraming malulungkot. Pero kung merong document talaga na pinapakita na ito binili namin kayo ng yung 7,000 islands nyo, binili namin 3 dos. 3 isla, 2. Siguro, titigil na rin tayo Pati yung mga Coast Guard, hindi na rin magpapatrol roon. Hayaan na, papasakop na rin sila. As ang tanong ko lang din, kailan kaya titigil yung ganong mga actions nung kabilang bansa? Kasi parang palala ng palala. Alam mo yun. Tapos ano kayong pwedeng gawin? Mapasok din sa ano kayong pwedeng gawin para para tumigil na mag-placard ba sa harap ng embassy na merong placard, kahit hindi na yung amin ng West Philippine Sea, kahit hindi na ganun, parang stop the bullying na lang na tell your Marines ba tawag sa kanila, tell your forces to stop bullying the Philippine Coast Guard, di ba? Yung peace na lang lahat, bigyan nila ng bigyan ng kulangot ng incheck, sundot kulangot, di ba? Imbis na kunin yung mga supplies, bigyan nila ng pagkain, bigyan ng paniki, ganyan. Di ba? Kahit hindi na yung sa territory talaga, kahit yung violence talaga yung act lang na ginagawa nila sa mga Coast Guard, kahit itigil na yun pabayaan lang nila magdala ng supply sa MV Sierra Madre, di ba? Baka yung tahong sa ilalim, sinusupplyan lang natin ng asin, di ba? Para may panlasa, luya. Sinusupplyan natin ng luya. Di ba? Yun lang naman yun Malay pa nga nila kapag hindi sila nang gugulo, pagluto ng mga tahong, bibigyan pa sila. Ewan ko ba ba't mga ganun ng mga utak ng mga yun. Yun lang, nakakaawa rin yung pwersa natin roon na wala sila magawa sa mga pambubuli. Kahit babalik ko, so parang gusto na talaga nila sumapak, sigurado ako. Pero hindi nila magawa kasi iniisip rin nila tayo, yung mga pwede mangyari. Kaya again, thank you sa mga Coast Guard kasi iniisip niyo yung kapakanan rin ng mga tao. Isipin mo yung
May mga anak rin iyon, yung iba roon, di ba? Yung mga pamilya nila, ayaw nila madamay. Tapos gusto ko lang rin, dami kong sinabi, na na-share ko lang yung mga gumugulo sa isip ko dahil sa mga balitang iyon. Pero bumabalik rin naman ako sa comedy. Kumbaga nabibigyan ko na rin ng medyo light na yung tawag dito. Hindi ko makuha yung word. Hindi pagkaka-describe eh. Yung pagkakalahad ko ng mga naiisip ko, medyo light na yun. Hindi na siya ganun kabigat para sa akin. Kasi, ayun siguro nga dahil nasulat ko na. Di ko alam. Dami kong sinabi pero ang gusto ko lang ipunto, salamat sa Coast Guard, salamat sa mga nagbabantay. Laban lang. Tibayan nyo lang mga loob nyo kung makakarating to sa inyo. Tapos, hindi lahat, yung mga yung mga violent lang. May mga mababait naman sa kanila. So yun, ibibilip ko yun kasi hindi talaga ako maganda yung sinabi ko Hindi siya mura. Nakablip lang siya, bala na kayo mag-isip. Kasi hindi ako nagmumura. Yan talaga yun, hindi ako sanay gawin. So yun, mababait yung ibang Chinese, pero yun sa mga nanggugulo, yung gustong wasakin yung peace sa buong mundo, yung wasakin yung peace yung kapayapaan or yung alam mo yung katahimikan. Tahimik na lahat eh. Sila lang yung nanggugulo sa lahat ng mga yun. At ang dami ko na naman sinabi. Naka 40 minutes ako dun. Wala naman siguro makikinig. Bago ko pumunta ulit dun meron pa tayong mga segments, di ba? Kung maalala nyo, may mga segments tayo. Pero bago yun, magpo-promote muna ako ng mga shows ng The Comedy Crew. Wait lang. Ayusin ko lang buhok ko. Ayan, ayos na buhok ko. Nalalaglag kanina. Bago pala ako mag-promote ng mga paparating na shows ngayong week, salamat sa lahat ng nanood doon sa comedy special ng Men at Walk podcast. Comedy special nila Rex Miliora at Dawit Abonares. Congrats mga brothers. Congrats Rex and Dawit sa inyong first ever Men at Walk comedy special. Yan, marami pang susunod dyan. Binibiro ko nga si Rex, sabi ko, kahit wala na akong TF Rex, utang mo lang sa akin buhay mo. Binibiro ko. O kaya hindi na ako mag-TTF, pero pag nagkaroon ako ng comedy special someday, sana magkaroon. Kukunin ko sila ni Dawit na na headliner. Sila yung main comedian pag sinabing headliner. Tapos magiging title nung comedy special, hindi ito comedy special ni Hopia Makaduday. Kasi opener lang din ako. Pero ako yung nasa poster. Hindi ito comedy special ni Hopia Makaduday. Kasi sila yung headliner. Di ba? Magandang idea no? Anyway, congrats sa inyo, brothers Rex and Dawit. At saka sa lahat ng openers, masaya yung gabi. Ayun, yung mga shows pala. May mga paparating na shows ngayong week. 2 show ang Friday. Tapos isang show ng Saturday. So 3 shows, 2 nights. Para siyang staycation. Yung isang show sa Dusk at 27th. Ayan, nandyan si Alex Calleja yung headliner. Yung mga openers din, hindi ko na isa-isahin. Tapos lalagari sila. Pagkatapos nila sa Dusk, pupunta sa Mayons. Sa QC naman. Ayun, Alex Calleja rin yung headliner. Tapos, isa ako sa mga openers sa Mayons. Tapos, Sabado naman, mag-o-open din ako. Alex Calleja rin ang headliner sa 225 Bistro. Sa QC din yan. So, para sa lahat ng details, kung gusto nyo bumili ng ticket, tapos yung date, or alam nyo naman yung date siguro, ngayong Friday, ngayong Saturday, 28 tsaka 29, June 28, June 29. Tapos yung oras, at kung paano kayo makakabiling ticket, visit www.thecomedycrew.com o www.alexcalleja.com. See you! At nandito na tayo sa ating segment na, ano yung segment natin na isa? Yung shot mo na. Ayan, shot mo na. Talagang itutuloy natin ito. Tuloy-tuloy na ito. Itong shot mo na segment ay base sa isang libro na nabasa ko, yung Happiness Is. Papakita ko ulit. Ayan, Happiness Is. Isa siyang libro na may mga illustrations tungkol sa mga bagay na pwede natin pagkunan ng kasiyahan. Nung nakaraang episode, Happiness is start of a journey. Ngayon naman ay meron tayong pag-uusapan ulit na pwede natin pagkunan ng kasiyahan sa gitna ng mga kaguluhan na nangyayari sa mundo. At ang ating isa-shot ngayon ay ang isang bagay rin na nasa libro rin. Sabi doon na waking up to a beautiful day. Diba? Siyempre, meron tayong, sabi nga natin, punong-puno na ng kalungkutan at
kaguluhan ng mundo, kailangan nating humanap ng ikakasaya natin. At isa nga namang napakasaya sa pakiramdam yung gigising ka na maganda yung araw mo. I mean, walang problema. Hindi naman walang problema kasi nandyan palagi ang problema. Pero at least hindi ganun kabigat yung loob mo. Waking up to a beautiful day, yung hindi siya ganun, hindi ka gumising na sobrang init, na pawis. Pagdating sa weather, hindi rin siya ganun kalamig, yung sakto lang. Tapos, ano pa ba ang pwedeng magpaganda ng araw, ng gising mo? Yung, wala na akong maisip. Hindi, ano pa ba pwedeng magpaganda ng gising mo? Yung, meron kang kakainin. Hindi mo isipin kung saan kakahanap ng pagkain mo. Siguro, inspired ka na paggising mo, inspired ka na gawin yung passion mo, inspired ka na gumawa ng mabuti sa kapwa mo. Wala lang masabi kaya ako sinabi yun. Ano pa ba yung pinaka-basic lang na maganda yung gising, na maganda yung araw mo. Wala lang ako maisip na na agad-agad, pero alam natin na maraming bagay yung pwedeng magpaganda ng gising natin. Kung i-relate natin siguro magandang balita sa TV, yung biglang hindi na nambubuli yung China, diba? Nag-share na sila sa tahong na may luya na niluto ng mga Philippine Coast Guard na i-share sa mga Chinese. Hindi na sila umaakit sa barko ng Pilipinas para mamutol ng daliri, diba? Yung meron na magandang ugnayan yung Philippines at China sa West Philippine Sea. Yun, yung magandang balita. Basta marami pa na pwedeng magpaganda ng gising mo sa umaga, kaya kung maganda yung gising mo kaninang umaga at wala ka masyadong iniisip, so magaan yung loob mo. Congrats sa mga umaga pa na igigising natin, na sa mga magagandang umaga na igigising pa natin. I-shot na natin yan. At ang i-shot natin ngayon ay, wait lang, bago ko na yung i-shot, sobrang vague kasi, sobrang vague nung waking up to a beautiful day. Pero, sobrang dami dahilan. Pwedeng buo yung pamilya nyo pa, na wala may sakit, sobrang healthy ka pa. Basta marami. Healthy yung family mo, isa rin yan sa nagpapaganda ng umaga natin. Walang mabahong amoy sa kapitbahay na basura o kung anumang mga etchas ng alagang aso. Medyo personal yun ha. Pero yun, ano pa ba? Basta marami. So sa mga magagandang umaga at sa mga susunod pa na igigising natin na magagandang umaga, shot na natin yan. Ang shot natin ay Coca-Cola. Yung 1.5. Kumuha ka ng 1.5 mo kung nanonood ka niya, tapos shot tayo. Bawal ang alak. Hindi na tayo uminom ng alak. Kaya 1.5 na Coke, di na kailangan i-promote. Sobrang laki naman tsaka hindi naman tayo babayaran yan. Sobrang laki naman ng kumpanya yan, di tayo babayaran yan. Pero dahil yan ang available, yan, shot mo na sa mga umaga na igigising natin, tropa. Ba't ko ba ito ginagawa? Basta gusto ko lang. Shot! Shot mo na yan, man. At siguro sa mga susunod, mga specific na yung ating gagawing yung ating isa-shot, specific item, kahit sobrang liit lang, ganun. At ang ating sunod na segment, meron tayong gagawin. Syempre, kailangan natin magbago ng looks dahil ito ay ang Wag Ganon Man, kung saan ang segment na ito ay mag-feature tayo ng mga nakakainis na ginagawa ng mga tao, pero hindi natin sila imamak, kundi parang mag-educate lang na baka hindi nila alam yung ginagawa nila, papaintindi lang natin. At tsaka hindi naman tayo perfect, kaya baka pwede tayong hindi dumagdag dun kasi pwede tayong maging katulad nila, at least maging aware tayo na huwag na tayong dumagdag sa mga ganong tao. So sa bilang nila, pwede tayong maging aware na baka ginagawa rin natin or baka maisipan rin natin gawin. Sana makita nyo ito. Isang paalala lang na huwag tayong maging ganon, man. At ang pag-uusapan natin ngayon ay, ito, gusto ko sanang i-relate ulit dun sa sa West Philippines, pero wag na. Itutuloy-tuloy na lang natin, i-connect na lang natin sa last na session. Ang ating topic ngayon ay sa commute pa rin, tungkol pa rin sa pagko-commute. Yung mga hindi umuusog kapag masikip na yung sasakyan, yung public transportation. Pero alam niyong masikip na, nasisikipan na yung tao pero hindi pa rin uusog. Parang mas okay lang na maluwagan siya
Alam mo yun, mas maluwag yung space niya. Tapos yung mga kapwa niya pasahero nagsisiksikan na. Kasi merong mga time na gano'n eh. Madalas yan sa jeep. Yung mapapansin mo yung dito sa halimbawa, yung isang side, yung isang part maluwag, ano pa rin sila. Yung kumbaga komportable pa rin yung upo. Pero pagdating dun sa bandang padulo na, sobrang siksikan na. Ano ba naman yung umusog ka kahit konti? Alam mong maluwag yung upuan mo eh. Umusog ka kahit konti na hindi ka naman sobrang masisikipan dun eh. Ayun yung mga naka-man spread. Alam mo yung mga naka-man spread, yung mga lalaki na nakabuka ka sa jeep. Pwede mo naman pwede kang umusog ng konti. Alam mo yun, hindi mo siya parang pare-pares naman kayo ng binayaran. Alam mo, ma-appreciate pa yun ng iba. Tapos pare-pares ka ng binayaran pero magkano ba pamasahe ngayon? 15? 13 yata. 13 yung minimum dito pero nung pagpunta ko sa Morong 15. Pero pares kayo ng binayaran pero ang upo mo 35. Lugi yung iba. Tapos binayaran nila 15, ang upo nila 7, kakalahati. Diba? Alam mo, umusog-usog lang naman tayo ng konti. Tsaka lahat tayo nahihirapan din sa biyahe. Ang sabi ni Omar B ay, ang kalaban nating lahat ay kahirapan. Kaya kapwa mo wag mong pahirapan. Although di mo naman pinapahirapan direkta yung kapwa mo, pero at least kung may makita ka naman na, kung may makita kang nagsisiksikan na rin sa bandang dulo ng jeep, ikaw na yung mag-adjust. Tapos yung katabi mo, pwede na rin umusog. Pwede mong kuhitin, umusog-usog ka rito. Tapos sa UV rin, nangyayari yan, di ba, apatan. Yung dalawang nandun sa unang sa mga loob-loob. Ang ganda ng upo. Pero pagdating dito sa dalawang nasa may pinto na, yung isa, yung nasa dulo, kakalahati na ng puwitan nakaupo. So dapat ang bayar niya, minimum 20. 10 na lang dapat. Ganyan. Yan, alam mo yun, pwede kang umusog. Paulit-ulit na lang ako, pwede kang umusog. At isa pa, kung ikaw yung nasa ganung sitwasyon, di ba, may inis ka rin naman. So, sana kapag may nakita kang ganung tao na hirapan sa pag-upo niya, lalo na yung mga nakasabit sa jeep, nakabitin na lang yung puwit sa jeep. Alam mo yung pakiramdam ng ganyan, yung hita mo, hindi ka nakaupo, yung puwit mo hindi nakaupo, yung hita mo nahihirapan eh. Meron pa akong naalala dati na encounter ko eh. Merong dalawang teenager yata siya, babae, tapos payat, na nakabitin na rin yung upo niya. Tapos katabi niya lalaki, mama, na nakabitin na rin. Magsiksikan talaga sila dalawa. Nakaganyan sa sa hawakan. Sa sigsag rumaan sa Antipolo. Pagliko ng jeep umangat yung mga puwit nila sa upuan, tas nakasabit na lang sila, parang nagsoy silang dalawa ron sa loob ng jeep. Nakakaawa rin. Yung kabilang dulo manluwag. Tsaka kung tayo rin naman ang naroon, may inis rin naman tayo kapag sobrang sikip nung upuan na meron naman palang ihuusog. At alam mo, technique rin may technique rin yung ibang driver, kakilala namin si Kuya Edgar. Pag siksikan kami sa piyara ng Kapilyarate, magpepreno ng malakas. O di siksikan nga naman. Pero hindi naman lahat ng driver ay ganyan, di ba? Kaya tayo na rin ang magbantay o pansinin na rin natin yung mga kasakay natin sa jeep, kung ano ba sila, kung komportable ba o nahihirapan na ba sila. Pwede naman natin silang pagbigyan ng kahit kaunting space. Parang kung limang tao yung nasa pagitan ng maluwag na space, tapos dun sa masikip, kahit tigko-konti kayo ng 5 na hindi naman siguro kawalan sa inyo, na hindi naman siguro kayo mawawalan ng convenience sa kaunting pag-usog. Diba? Paupuin na natin na maayos yung mga kasakay natin. At naalala ko tuloy yung kanta ni Sir Gary Granada, yung nakalimutan ko yung title, pero kahit konti yata, kahit konti. Hindi kahit konting pagtingin. Maari bang umusog-usog ng konti? Parang tungkol siya sa pagbibigayan. Hindi siya literal na Kung iisipin mo yung kata, hindi siya literal na sa jeep, na ikumpara lang siya, parang metaphor na pagbibigayan din ng mga magkakapwa Pinoy, ganyan, kapwa tao. At yun, kung nagbabalak ka na mag-man spread, or kung isa ka,
ako rin, kung napansin ko na isa ako rin sa mga sobrang luwag ng space na nasasakop ko sa public transportation, tapos nasisikipan na yung iba, sana, at tapos sasadyain. Yung hindi sinasadya, siguro medyo ano naman yun, medyo maintindihan natin. Pero pag sinasadya mo na ibubuka mo na talaga yung legs mo para mas maging komportable ka kaysa ron sa mga kasakay mo. Kasi hindi ka talaga umuusog. Yung napansin mo na tapos hindi ka umuusog, wag ganun man. Bigayan tayo. At siguro ron ka nalang tatapusin ng session na ito. Lagpas 1 oras rin pero may mga dead air naman to kaya mababawasan pa to. Siguro 1 hour and 2 minutes. Siguro mababawasan ng kaunti. Maging 1 hour and 1 minute. Hindi, meron din mga dead air. Pero yun, tapusin ko lang. Tanggalin ko na ulit yung shades. At yan ang ating session 3 ng Hindi Ito Podcast. Nakakatuwa lang na nalabas ko rin yung gumugulo sa isip ko. Try nyo rin kapag mayroong mga gumugulo sa isip ninyo na kung ano-anong bagay. Kung hindi nyo man malabas sa gantong paraan sa Hindi Ito Podcast, Hindi Ito Podcast, sa pagpa-podcast or pagvi-video, pwede rin kasing video journal, di ba? Pwede nyong isulat. Promise, nakakagaan. Na hindi ko alam kung anong merong magic. Pero hindi lang ako nagsasabi. Marami rin nagsasabi na tas yung mga thoughts mo nagiging organized. Nagiging organized pagdating sa papel. Kasi nakalapat na lang siya. Unlike siguro dahil kapag nasa utak mo lang siya, sobrang gulo. Takbo lang ng takbo yung mga thoughts. Pero pag nasa papel na, nakalapat na. And gagaan yung pakiramdam mo. Tulad ngayon, nakakapag-biro na rin ako tungkol dun sa mga napag-iisip ko na tungkol sa mga napapanood kong balita. Frustrating ba o malungkot ba? Pero ako hindi. Natutuwa ako kasi at least, yun, na-share ko rin. Isa rin yun. Na-share ko din yung mga gusto ko ring sabihin tungkol dun sa mga nagaganap rin sa labas sa outside world ng pagiging opyang makaduday sa totoong mundo. Yun, nalabas ko rin yung mga thoughts na wala namang makikinig. Pero hanggang rito na lang siguro, hindi ko alam kung paano tapusin, pero salamat kung merong mga nakaabot rito. Comment naman kayo kung anong mga trip nyo na wag ganon man o kaya mga isa-shot na natin na magandang bagay sa buhay. Nakakapagbigay ng saya at ngiti sa ating mga labi. Corny nun. Pero yun, maraming salamat. Hanggang sa susunod. Kita-kita ulit tayo soon. Hindi, yun, may isa pala akong sasabihin na hindi ako nakapag-record nung Monday kasi mahirap yung half-hearted. Di ba? Kasi nga, mabigat yung loob. Pero ngayon, nakakapag-record na ako. Okay din na kapag hindi ka fully committed dun sa gagawin mo, na wala ka sa mood, hindi ko muna ginawa. Sa akin, okay sa akin yun, na pinagpaliban ko muna. Tapos, hindi yun sa tinatamad. Iba yung tinatamad kasi. Sa half-hearted ka lang talaga na gawin yung bagay na usual mong ginagawa. So, mas okay sa akin na dapat fully committed ka sa gagawin mo bago mo gawin yun. Kumbaga yung hindi ka wala kang ibang iniisip. Yung pag nagpa-podcast ka, yun ang gagawin mo. Wala akong ibang iniisip na nakakagulo sa isip ko. Ano raw? So wala akong ibang hindi hati yung attention ko. And yun, hintay ko na maging ganun. Kasi para mas magiging maganda yung resulta. Siguro. Kasi kung Monday ko talaga ni-record to, mabigat yung magiging mabigat yung dating nung session 3. Pero yun, dami ko na sinabi at kita na lang ulit tayo sa susunod. Hope yung makaduday. CS, peace out.